Eto na si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Patrick, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan na sa loob na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, yung bagyong ating binabantayan, na tatawagin natin si Bagyong Marce. Kaninang alas 2 sa madaling araw, pumasok ito ng PAR at bahagya pa itong lumakas into tropical storm category at huling namataan sa may layong 935 kilometers sa may silangan ng Eastern Visayas kaninang alas 4 ng madaling araw at may taglay itong lakas ng hangin umabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso umabot naman ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis ng 25 kilometers per hour at inasa natin na within the next 24 hours, nasa tropical storm category pa lamang ito at bukas ng hapon, inasa naman natin na mas lalakas po ito into severe tropical storm category habang nasa silangan ng Aurora at gayon din naman, inasa natin sa mga susunod na mga araw, maaari itong umabot ng typhoon category simula yan sa araw ng Miyerkules kung saan mapalapit ito sa may bahagi ng Northern Luzon area. Sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, ngunit tinasa natin sa mga sunod na mga araw, maaari din tayong magtaas ng gale warning lalong-lalo na sa may baybayin ng Northern Luzon. At gayon din, wala rin tayong nakataas na kahit anong tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At inasa natin na sa pagdaan ng Bagyong Marce ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaari nating itaas ay wind signal number 4 sa may bahagi po yan ng Batanes, Babuyan Islands at sa may Cagayan dahil po yan sa pagdaan ng maaaring umabot na typhoon category na si Marce. At yan lamang po munang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patrick, may chance na maglandfall? Yes po, sa ngayon nakikita natin may chance po na maglandfall sa may Northern Luzon area. Northern Luzon na naman. Saan specific kaya sa Northern Luzon yung mga posibleng tumbukin nito? Sa atin pong latest track, possible po na yung pinakatutumbukin po nito ay sa may Calayan or Babuyan Island. Calayan. Maaari po itong magbago pa sa mga susunod na mga oras. Possible po na yung westward shifts mga susunod na mga oras. At maaari po yung mga areas na dapat maganda ay yung bahagi ng Cagayan at saka Isabela area po. Nako. Unang bagyo pa lamang to for November, di ba? Tama po, yes po. Ilang bagyo ba inaasahan natin for November? For November po, inaasahan po natin na maaari po tayo magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo. 2 hanggang 3 bagyo. Susme. Tapos, pwede pang umabot hanggang signal number 4. Yes po, tama. Kagandahan ho nito. Para talaga tayo nag-i-export ho ng bagyo. No? Hindi man lang pinapahinga ng konti ang mga tagapag-asa. Nga po, Sir Angel. At saka doon sa mga pumupunat, nagsasabing parang nagkukulang ho ng, nagkukulang ng pagbabahagi ng impormasyon ng Pag-asa. Eto nga ho, ang layo-layo po nagbibigay na ho ng babala. Nasa LGU na yan kung kikilo sila o hindi. Ewan ko, ano pa bang kailangan gawin ng Pag-asa, Patrick? Yes po, Sir Angel. So ngayon po, inasan nga po natin yung possible na landfall ay by Friday or Saturday pa po. No? Pero ngayon pa lang po, nag-inform na po tayo na maaari pong lumapit itong si Bagyong Marce sa may Northern Luzon. Oo. Kasi hindi naman per town ang, ang area nyo, di ba? Tama po, yes po. Oo, kulang na kulang. Pero yung mga synoptic stations natin, kompleto na ba? Meron pa rin pong mga nagkakaproblema, lalong-lalo na po yung mga dinaanon ng mga bagyo na nakaraan. So may mga iba po na may mga nasira pong mga instrumento. And how much time ang kinakailangan para ma-repair sila? Hindi ko rin po masasagot, Sir Angel. Sa bagay, dahil technical na yun, management na na yun. Pero yung natin, AWS, okay na? Kompleto na? Yung AWS po natin, patuloy pa rin naman po yung ating maintenance sa ating AWS. Tao, kompleto na ba kayo? Natawa na lang si Patrick. Siyempre, kulang pa rin. May mga nagsialisan ba recently? Ay, wala pa naman po, Sir Angel. Ay, salamat naman, ha? Oo. Pero ongoing pa rin yung mga training nyo ng mga bagong forecaster? Yes po. Meron din. Ayan, okay. Sige. Wala tayong magagawa. Kung talaga kayo babatikusin at sasabihin nagkukulang, hindi ko nga din ako mismo, hindi ko alam kung ano pang pagkukulang ang nagagawa ng Pag-asa sa kanila pong pagbibigay ho ng babala sa tuwi-tuwi na. Anyway, Patrick, thank you. Ingat kayo at habaan nyo lang pasensya, ha? Maraming salamat. At saka vitamin C din. Thank you, Patrick. Si Patrick Del Mundo mula po sa Forecasting Center ng Pag-asa.